May dalawang bagay na inilapag ng lalaki sa mesa ng food cart, kabilang ang isang screwdriver. Maya-maya, pumasok na ang lalaki sa loob mismo ng cart. Medyo na out of balance pa siya at tumama sa refrigerator. Hindi na nakagit ng CCTV ang mga sumunod na nangyari. Pero mahigit 38,000 pesos ang kanyang natangay. Katumbas siya ng 5 araw na kita ng food cart. Dahil na rin sa tulong ng CCTV, natunto ng suspect at naaresto sa hot pursuit operation. Ang plot twist, dating empleyado ng naturang food cart ang suspect na si Elias TJ. Positibo siyang kinilala ng mga dati niyang katrabaho. Yan nga lang, hindi na buong nabawi ang ninakaw niyang pera. Nagastos na kasi agad ng suspect ang 15,000. Sa ngayon, sinampahan na ng kasong robbery si Elias TJ. Kasalukuyan rin siyang nakakulong sa Norzagaray Municipal Jail. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ventulan, News 5. Nabudol at ninakawan ng isang rider ang isang bata sa Quezon City. Ang suspect nagpanggap na kakilala ang tiyahin ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Naglalakad lang ang batang lalaking yan nang lapitan ng isang lalaking nakamotor sa barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City. Matagal na nag-usap sa tabi ng kalsada ang bata at rider. Pagandar ng rider, sumunod sa kanya ang bata. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kitang tumawid ng kanto ang bata. Nag-overtake naman sa kanya ang rider na agad lumingon para masigurong nakasunod pa rin sa kanya ang bata. Ilang saglit pa, makikita na lang na kumakaripas na ng andar ang rider. Hindi nakunan sa CCTV, pero ayon sa barangay, tinangay daw ng rider ang cellphone ng bata. Base sa investigasyon, nagpanggap daw ang rider na kakilala ng tiyahin ng bata. Nakuha din kasi pati yung password ng phone. Sanay na sanay siguro yung pagkakausap niya dun sa bata, sir, kasi nakuha niya agad yung loob hanggang imagine nakarating pa sa kabilang street. Posible raw nakabisado ng rider ang pwesto ng mga CCTV sa lugar. Tumanggi nang magpa-unlock ng panayam ang ina ng bata. Hindi naman daw sinaktan ng bata, pero bahagya siyang natroma sa insidente. Mariing paalala ng mga otoridad. Talks to strangers nga na sinasabi natin, pero para awareness na din sa mga batang naglalakad, maging mapagmatsyag sa paligid. Patuloy ang pagtugis sa kawatang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado ang dalawang Chinese national sa isang bypass operation sa Quezon City. Nasabat sa kanila ang milyong-milyong pisong halaga ng shabu na isinilid sa mga pakete ng tsaa. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Himas rehas ang dalawang Chinese national na yan na sangkot umano sa bentahan ng iligal na droga sa Quezon City. Nasabat sa kanila ang 41 kilo ng shabu na nakasilid sa mga pakete ng tsaa. Nagkakahalaga ito ng 278 million pesos. Na-recover din sa mga suspect ang cash na 10,000 Hong Kong dollars, 100 US dollars, mga bag, cellphone, passport, ID at wallet. Nahuli ang mga suspect sa bypass operation ng Special Enforcement Unit ng PIDEA sa Barangay Balingasa kagabi. Yung nag-positive na po na yung transaksyon, nilapitan na po ng mga PIDEA yung mga suspect natin. Napag-alaman po na positive po sa shabu, na nakalagay po sa may tea bags, tapos sa mga travel boxes. Nung nagdatingan na po yung mga PIDEA, sa dami po nila, hindi na rin po lumaban yung mga suspect. Mahigit isang bandang minanmanan ng mga otoridad ang mga inarestong dayuhan matapos itibre sa kanila ng isang informant. Nakaharap ang dalawang Chinese sa suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinutukoy pa ang iba pang posibleng kasabot ng mga suspect at kung bahagi sila ng malakihang operasyon ng iligal na droga sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Sa lakas ng patugtog ng isang jeep, maagang nabulahaw ang ilang motorista sa Quezon City. Kahit nasa loob na ng kotse, rinig na rinig ang tugtog mula sa jeep. Ibinahagi mismo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang video na yan. Papasok ng opisina si Lacanilaw nang marinig ang ingay ng jeep na may biyaheng Cogeo,
Cubao o Kogyo Cubao. Dahil dyan, inimbitahan ng LTO ang driver sa tanggapan nito para inspeksyonin. Sige, wag ka na maya. Itodo mo na. Oh, yung ginawa Oo, yun na. Kasi lalakasan din namin yan pag hindi mo linakasan yan. ginawa mo. Hindi yan ang ginawa mo kanina. Sige, wag ka na maya. Dito na, pinademo at pinaulit sa driver kung gaano kalakas ang kanyang sound system. Binusisi rin ang mga dokumento ng driver, gayon din ang modification ng kanyang jeep. Ayon kay Lacanilaw, hindi lang ito simpleng ingay sa kalye dahil abala at posibleng peligro rin sa iba pang motorista. 15,000 pesos ang madaragdag sa fuel surcharge sa mga eroplano. At dahil dyan, magmamahal din ang pamasahe. Live mula sa NAIA, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kung ganyang kalaki ang surcharge, magkano na ang base fare sa mga airline ticket? Nako, Julio, siguradong magmamahal na nga yung babayaran natin kung tayo ibibili ng ticket para sa eroplano. Kaya sa mga susunod na buwan ay asahan na nating marami yung timbahay at hindi na muna magta-travel. Nagkaroon na ng malakihang rollback sa diesel, gasolina at kerosene. Pero ibang usapan na ang presyohan ng jet fuel na siyang ginagamit sa mga eroplano. Sa pinakahuling advisory ng Civil Aeronautics Board, mula level 8, tataas sa level 19 ang fuel surcharge na sinisingil ng mga airlines sa mga pasahero nito. Ibig sabihin nito, magmamahal ng 627 hanggang halos 2,000 piso ang mga domestic flight, habang tataas naman ang fuel surcharge ng 2,000 hanggang mahigit 15,000 pesos para sa international flights. Depende yan sa layo ng destinasyon. Epektibo ito para sa mga tiket na ibubuk mula April 16 hanggang April 30. Babaguhin ng CAB ang fuel surcharge kada 15 araw. Maaring tumaas o bumaba habang umiiral ang krisis sa langis dahil sa patuloy na gyera sa pagitan ng US at Iran. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ng Department of Energy, tatagal ng 40 araw ang supply ng jet fuel sa bansa. Nakahanda naman daw ang Philippine National Oil Corporation na bumili ng jet fuel kung magpapasaklolo ang mga airlines sa pagbili ng supply nito. Pagdating naman sa presyo, hindi raw pwedeng makialam ang DOE. Mahirap kasi magdikta ng presyo ngayon sa jet fuel kasi most of these are imported. Ang ultimate effect kasi sa presyo ng pamasahe, ano? Pero ang jet fuel kasi medyo mahirap kasi hindi kasi yan na